CM20, Tuwirang Papatay sa Kultura at Wikang Filipino. Tekstong argumentatibong isinulat ni Binibining Maria Natalie Avendaño. Ang pagpupumilit na makasabay sa pandaigdigang pamantayan sa pamamagitan ng mga neoliberal na polisiya tulad ng pagsulong ng CHED Memo bilang 20, series of 2013 na may layuning bigyang bagong bihis ang General Education Curriculum, Holistic Understandings, Intellectual and Civic Competencies o GEC, ang patuloy na nagsasakripisyo sa kalidad at kawastuhan ng edukasyon na inihahain sa kasalukuyang henerasyon. Nito lamang 2018, kinantigan ng Korte Suprema ang desisyon ng CHED na alisin ang Filipino bilang mandatoryong asignatura sa kolehiyo sa bisa ng CHED, Memo No. 20. Series of 2013 sa kabila ng paghahain ng petisyon para sa Temporary Restraining Order ng mga guro at organisasyon na nangangalaga sa wika, kultura at asignaturang Filipino. Sa hinaing TRO noong 2015 na panandalian lamang na inihinto ang implementasyon ng nasabing memo, makalipas ang 3 taon na patunayan ang pagpapatuloy nito batay sa Republic Act No. 7722 ng Higher Education Act. Kaya't mas naging matibay at hinihintay na lang ang opisyal na desisyon ng Korte Suprema bago ito tuluyang iimplementa. Pinagtitibay ng CMO 20 ang pagbaba ng asignaturang Filipino at panitikan sa senior high school. Binigyan diin ng CHED na makikita at napag-aaralan na ang mga asignaturang ito sa Basic Education Curriculum mula baitang 1 hanggang 10 at sa senior high alinsunod sa batas K-12. Ang pagbabago sa GEC ay upang siguraduhin na walang aralin ang maulit sa baitang 1 hanggang 10, senior high at kolehiyo, taliwas sa inilabas na talaan ng mga asignatura ng tanggol wika sa kanilang petisyon. Kung saan makikita na may mga katumbas pa ring asignatura ang mga aralin sa senior high katulad ng Oral Communication at Reading and Writing, na may Purposive Communication sa kolehiyo. Gayun din ang Physical Science, Earth Science at Earth and Life Science na may Science, Technology and Society sa kolehiyo. Gayun din nilalabag nito ang College Readiness Standards na nakapaloob sa Resolution No. 298 ng CHED na may layuning paigtingin ang pag-aaral ng Filipino sa kolehiyo. Bunsod ng pakikiangkop sa bagong bihis ng edukasyon, naging malabnaw ang diskursong inihahain sa makabayang uri ng pag-aaral. Gayun din, nawawala ang siyentipikong pagtingin sa Filipino bilang isang asignatura at hindi wikang panturo lamang. Bagaman maganda ang adhikay ng CHED na gawing makaagham ang edukasyon, dapat suriin na hindi lamang matematika, agham at teknolohiya ang nagpapabilis sa pag-unlad ng bansa. Isang represibong pagtanaw kung ito ay maituturing. Kung uugatin, ang pagtuturo ng asignaturang Filipino ay higit sa balarila at panitikan. Wika ang kaluluwa ng isang bansa. Ang wika ang identidad ng isang bansa. Ito ang gamit sa pakikipag-ugnayan at talastasan sa lipunan. Maaring ituro ang asignaturang agam at matematika sa Filipino, ngunit hindi ito maglilinang ng kultura at pagkakakilanlan bilang Pilipino. Samantala naunang nang pinatay at isinantabi ng 14 na malalakit pribadong institusyon at universidad ang asignaturang Filipino at panitikan. Bago pa man ang Marso 2019 kung saan binigyang linaw ng CHED ang nakasaad sa probisyon ng CMO 20 na maaring ituro ang 8 tuong asignatura sa wikang Filipino. Isang malaking kabalintunaan na pilit iwinawaksi ang matayog na pagtingin sa wikang Filipino upang makaangkop sa makabayagang pamantayan. Samantalang ang mga mauunlad na bansa tulad ng Malaysia, Indonesia, Thailand at Estados Unidos ay mandatoryo ang ginagawang pag-aaral ng pambansang wika sa kolehiyo. Sa patuloy na pagsulong ng pagkakaroon ng bagong bihis ng edukasyon, binubulag ng Estado ang publiko sa tunay na kalagayan ng lakas paggawa sa bansa. Hindi sariling bansa ang pinaglilikuran sa ilalim nito. Nakaangkla ito sa matinding kahingian ng globalisasyon. Lumilinang ito ng mga manggagawa na tutugon sa pangangailan ng mga banyaga, dahilan ng mabilis na paglago ng bilang ng mga overseas Filipino workers na may 2.3 milyon na mula Abril hanggang Setyembre noong taong 2017, manifestasyon ng atrasadong uri ng sistema at represibong edukasyon sa bansa.
Hindi kailanman maituturing na makabayan ang kasalukuyang ng sistema ng edukasyon hanggat ito ay nakaangkala at kumikiling sa makadayuhang uri ng sistemang pang-edukasyon. Ang pag-aaral na hindi lapat sa tunay na kalagayan at pangangailangan ng lipunan ay mananatiling walang silbi. Edukasyong nakatuon sa kahingian ng mapanlamong globalisasyon at neokolonyalisasyon ang nagiging dahilan at nagsasanhi ng lalong pagkalugmok ng bansa sa makadayuhang konsepto. Hindi matatapos ang pagdidildil sa kahirapan ng bansa hanggat hindi iwinawaksi ang pagiging tuta sa mga banyaga.